maging yung mga nasa online. So ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa oras na ito ay yung tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. The love of God endures forever. Sabi nga, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi magwawakas magpakailanman. At yun po yung ating binasa ay nasa aklat po ng mga awit 136 verse 2 and 3. Babasahin ko ulit. Sabi po rito, O mga pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Verse 3, O magpasalamat kayo sa Panginoong Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. So, 2 beses inulit kung bakit tayo kailangang magpasalamat sa Panginoong Diyos. Yung sinabi doon na Panginoon ng mga Panginoon ay walang iba kundi ang ating Diyos. So, sa ating pag-aaral o ang mensahe ng Panginoon ay patungkol sa ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Bago ko ito ituloy, nais kong ibigay sa bawat isa sa atin yung tinatawag na tatlong uri ng pag-ibig. At ito po ay dapat nating tandaan, malaman kung ano itong tatlong uri ng pag-ibig. Ang number 1 ay yung tinatawag na eros love. Yung eros love ay ang pag-ibig na namamagitan sa opposite sex. Yung pag-ibig ng babae sa lalaki, pag-ibig ng lalaki sa babae. Ito ang pinakamababang uri ng pag-ibig. Ito ay hindi matibay. Kapag ito ay napasukan ng selos, ang pag-ibig na ito ay madaling maglaho. Kaya sa tatlong uri ng pag-ibig, ito ang pinakamababang uri ng pag-ibig, ang tinatawag na eros love. Nakadepende sa damdamin ng isang babae at ng isang lalaki at ng isang lalaki sa isang babae. Ang pangalawang uri ng pag-ibig ay yung tinatawag na philia o phileo love. Ano naman yung phileo love? Ito naman yung pag-ibig na nakabase sa ugnayan ng tao sa dugo. Pagmamahal ng ina sa anak, pagmamahal ng ama sa magulang, sa nanay, pagmamahal ng anak sa magulang, ng kapatid sa kapatid, mga kamag-anak, yan yung tinatawag na philia love, na ito ay isang uri din ng pag-ibig na napakahina. Na kapag ito po'y pinasukan na rin ng selos, ng inggit, ay nawawala rin ito. Kaya kung minsan makikita natin merong mga magkakapatid, merong magkakamag-anak, nag-aaway sa lupa, nag-aaway sa kayamanan dahil pinasukan ng kanilang pag-ibig bilang magkapatid, bilang magkamag-anak na mga selos, inggit, at mga pansariling hangarin. Ngayon, ang pinakadakila at ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakamatatag. Hindi ito kayang buwagin ng anumang bagay. Hindi ito kayang
pasukan ng selos, hindi pwedeng buwagin ng mga inggit. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang tawag dito ay yung agape love. Kung ang pinakamatibay at pinakamataas na uri ng pag-ibig ay yung tinatawag na agape love, pag-ibig ng Diyos para maging matibay ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating kapatid, kamag-anak, mga uncle, mga tito, para maging matibay at matatag ito. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating gamitin. Pag-ibig ng Diyos ang ating ipamuhay. Dahil kapag ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga, pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng magbago. At kung makikita natin, ang definition o yung kahulugan ng pag-ibig ng Diyos, ay makikita po natin ito sa aklat po ng unang Korinto chapter 13. Babasahin po natin yung unang Korinto chapter 13 verse 4 hanggang 9. Ang sabi po dito, mga taga-Korinto, Acts, Romans, Corinthians, chapter 13, verse 4. Dikit-dikit yung ano ng Bible. Dito lang po yan. Ang panggamit sa bahay yung malaki. Ganun. Ayan. English kasi yung nasa notes ko, kaya gusto ko Tagalog. Ang pag-ibig. Pakinggan po natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Sabi po rito, ang pag-ibig ay mapagpahinahon, mapagpahinuhod, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi hindi nag-aalimura. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So, yung pong pag-ibig, ang sabi doon, ay hindi mapagmapuri, hindi mataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi natutuwa sa masama, kundi nagagalak sa katotohanan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, kapag iyon ang ginamit at ipinamuhay ng bawat isa sa atin, may kapayapaan ang relasyon ng bawat isa. Kung titingnan nyo, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit tayo ay nasa Panginoon na, kapag tayo ay nagkakasala, hindi tayo kinukumpronta ng Diyos.
Hindi niya sinasabi sa atin bakit ganyan ang ginagawa mo, bakit nakikipag-away ka, bakit ang dali mong mahulog sa kasalanan. Hindi tayo kinukumpronta ng Diyos. Kundi ang Panginoon, hinihintay niya na tayo ay magpakumbaba. Pag nagpakumbaba tayo, pinapatawad niya tayo, pag humingi tayo ng tawad. Pero di ba ang tao, kapag halimbawa nagkasala sa atin, lumapit sa iyo, humingi ng tawad, ang daming mo pang sasabihin. Sasabihin mo, ikaw kasi ganito kasi ginawa mo, ganito kasi ginawa mo. Pero sa Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, kapag ka mali ang ginagawa natin, sabi doon, hindi siya natutuwa. Hindi siya natutuwa sa mali, kundi nagagalak siya sa katotohanan. Iyon yung pag-ibig ng Diyos na napakataas. Na hindi magbabago kailanman. Sabi doon, matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang o mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Kaya hindi ba kapag ang magkapatid ang umiiral ay pag-ibig lamang bilang magkapatid? Di ba may inggitan, may selosan, may tampuhan, at minsan may awayan. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos ang ating gagamitin sa ating mga kapatid, magiging mapagpatawad tayo, magiging maunawain tayo, lahat. Hindi natin ikakatuwa yung kanilang masamang ginagawa. Anong gagawin mo sa kapatid mo? Pag mali ang ginagawa, sasawayin mo. Sasawayin mo hindi para ipakitang ikaw ay may authority, kundi ipakita mo na mahal mo siya at ayaw mo na siya ay nagkakamali. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Without the love of God, wala tayong kaligtasan. Tandaan nyo, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kaya kung minsan masasabi mo, Panginoon, salamat dahil kahit ganito ako, minahal mo ako. At hindi lang pag-ibig ang ibinigay ng Panginoon, kundi binigay niya yung Panginoong Jesucristo. Binigay niya sa atin ang Panginoong Jesucristo para mamatay sa krus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At alam niyo ba kung anong pinagmula noon? Ang pinagmula noon ay pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 5, mula verse 6 hanggang 8. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang matuwid
kahit na maaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ayun. Ngunit, sabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Sabi dito, kadugtong, nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Abay, sa mundo, sa sanlibutan, para may magmalasakit sa iyo ay kailangan mabuti ka. Sasabihin ng tao, bakit ako magmamalasakit sa taong yan ang sama ng ugali niyan. Hindi nga yan ang babati Mataas nga ang ere niyan Pero sa Diyos, bilang mga makasalanan, hindi lamang siya nagmalasakit. Minahal niya tayo at ang pag-ibig na yon ay hindi lang niya sinabi, kundi pinatunayan niya ito hanggang sa kamatayan sa krus. At alam natin yung John 3:16. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Para kanino? Para sa atin. Binigay ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Pero dahil ibang klase at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal niya tayo. John 3:16. Sabi nga, memorize nyo to. Kasi ang isang Kristiyano, kapag hindi niya memorize ang John 3:16, sabi nga, baka hindi ka Kristiyano. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino yung sangkatauhan? Kasama tayo doon. Pag sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon, walang sukat. Hindi sinabi diyan na dahil ang tao ay mahal ng Diyos sa loob ng 10 taon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay kasing haba ng 10 metro. Walang ibinigay. Kundi ang sabi lang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Take note, kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa makatuwid, mahal na mahal na mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Tayo at ang lahat ng tao. Ang kanyang pag-ibig na kung tawagin ay agape, ang dahilan ng Diyos kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tingnan natin yun, Kaya ang Panginoon ay deserve niya na maglaan tayo ng araw para siya ay purihin at sambahin. Deserve niya yun.
Hindi natin siya pwedeng ipagpalit. Ang araw ng ating pananambahan, araw ng Sabado. Sa ngayon, Sabado tayo. Darating panahon, magiging Linggo. Yung Sabado ay hindi kailangang ipagpalit sa anumang mga bagay sa sanlibutan sapagkat ito yung araw na pupurihin natin at sasambahin natin ang Diyos na nagmamahal sa atin na karapat dapat din nating mahalin. Amen. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, karapat dapat natin silang mahalin, siyang mahalin. Na hindi natin ito pwedeng ipagpalit kahit sa ano pa mang mga bagay. Hello. Amen. Kaya ako natutuwa. Nandito tayong lahat ngayon. Si Kuya Nick na lang yung iniintay natin. So purihin ang Panginoon at dadami pa ang mga taong makikinabang, mabebenepisyo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Kung mahal tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos, dahil mahal natin ang Diyos, magsasama tayo dito ng iba pang mga tao na minamahal ng Diyos. Ibig sabihin, di ba, sabi natin, minsan, meron tayong ganitong sumpa, meron tayong ganitong pangako. Mahal kita. Lahat ng mahal mo, mamahalin ko. Kung meron ka mang anak, tuturing ko yan, tunay kong anak, mamahalin ko yun dahil mahal kita. Di ba meron mga ganon? Kung mahal mo ang Panginoon, dapat mahal mo din ang mga taong minamahal ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang kagandahan loob na tagpuan natin ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa buhay natin pag dumilat tayo, didilat tayo sa kaharian ng Diyos, hindi sa impyerno. Dahil yun sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ibang mga tao na sila rin ay magkaroon ng kung ano yung meron tayo. Yun po yung pag-ibig, hindi makasarili. Sabi kanina, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Hindi tayo dapat sapat na ganito lang. Isipin natin na meron pa tayong kapitbahay, meron pa tayong kaibigan, mga kumare, kumpadre, kamag-anak, na minamahal sila ng Diyos. Minamahal sila. Mahal ng Diyos ang isang katauhan. At alam nyo ba kung ano ang batayan? Bakit mahal ng Diyos ang lahat ng tao? Dahil ayaw ng Diyos. Tandaan po natin. Ayaw ng Diyos na kahit isang tao ay mapahamak. Ano yung mapahamak? Mapunta sa impyerno. Yung mga taong napunta doon, ayaw ng Diyos na doon sila mapunta. Pero yung mga tao, kaya doon sila napunta, pinili nila at ginusto nila yun.
Amen. Ngayon na tayo ay nakakasigurado na tayo ay hindi mapahamak dahil meron tayong buhay na walang hanggan, tayo lang ba? Paano si ate? Paano si kuya? Paano yung mga pinsan natin, mga pamangkin natin, mga apo? Paano sila? Dalhin natin sila sa Panginoon. Mahal na mahal ng Panginoon ang sangkatauhan. At ang pag-ibig ng Diyos na yun ay naranasan natin para mahalin din natin ang Diyos at mahalin din natin ang mga taong minamahal ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit 'di ba naikukwento ko kung bakit ko sinisikap na yung aking asawa ay makapagpunta ng church. Makapag church. Kahit alam ko na mahirap para sa kanya ay nais ko yung gawin. Bakit? Hindi naman doon sa asawa ko. Sa kanyang kalalagayan ay maunawaan ng Diyos na hindi siya makapaglingkod. Naunawaan ng Diyos na hindi siya makarating ng simbahan gawa ng siya ay nakahiga. Pero ano ang layunin ni Pastor Romy? Bakit sinisikap? Gumagawa ng paraan para isang araw madala mo yung asawa ko, madala ko yung asawa ko sa church. Why? Alam niyo ba kung bakit? Dahil yung aking mga anak nakasama sa bahay. Dahil binabantayan nila, inaalagaan nila, sila din ay hindi na nakapaglilingkod sa Diyos. At para mangyari na makapaglingkod ang lahat sa Diyos, kailangan yung binabantayan nila makarating din sa gawain ng Diyos. Para sila ay makarating din sa gawain ng Diyos at marinig nila ang salita ng Panginoon at maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Naiintindihan nyo, naunawaan nyo po. So, tayo, yung mga dadali natin sa Panginoon, hindi naman sila bedridden eh. Hindi sila bedridden. Pwede natin silang dalhin sa church. Mahal sila ng Panginoon. Lahat ng tao. Bakit? Tingnan po natin ang 2 Pedro chapter 3 verse 9. Ang sabi po diyan, mahal ng Diyos ang tao kasi binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon ang tao, ang lahat ng tao na makapagsisi. Sabi po dito sa verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon, kaya hindi muna niya ginagawa ang ayon sa kanyang pangako. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Tingnan nyo, sa lahat ng tao hanggang ngayon, yung Jesus na namatay sa krus, na nagbayad ng kasalanan, yung Jesus na nailibing at nabuhay na magmuli, magpahanggang ngayon, ay may ginagawa para sa mga tao. Ang sabi doon,
pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon. Hinahabaan pa ng Diyos yung kanyang pasensya sa mga tao. Ano yung pangako ng Panginoon? Yung siya'y babalik at lahat ng sumampalataya sa Kanya, tayo ay kukunin niya. Dahil ayaw ng Diyos na tayo lang, gusto niya lahat pag nag-rapture kasama. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Pinagtitiisan lang ng Panginoon ang mga tao upang hindi niya pagawin. Upang hindi pa niya gawin yung kanyang pangako. At sa pagtitiis ng Panginoon, anong binibigay niya sa mga tao na minamahal niya? Sabi ng Panginoon, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sino man. Sa ibang translation ng Biblia, sabi doon, ayaw ng Diyos na kahit isa ay may mapahamak. So imagine, how many people, gaano karami ang tao sa buong mundo? Sabihin natin na 85% na mga tao ay nasa Panginoon na. Kristiyano na, kasama na natin. Sabi nga doon sa inile-lecture sa amin sa mission, sabi nga meron na lang, kukonti na lang yung porsyento ng mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Konti na lang. Napakarami ng tumanggap sa Panginoon. Napakarami ng may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, 90% ng population sa buong mundo. Pero may natitira pang 10%. At yung 10% na yun, sila yung pinagtitiisan ng Diyos. Sila yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi ng kasalanan. At dahil ayaw ng Diyos, kahit isa doon sa 10% na natitira ay mapahamak. Kaya lang uulitin po natin, yung mga napapahamak, pinipili po nila yon. Kaya sila napupunta doon. Ngayon, paano yung 10% na yon, paano yun makakakilala sa Panginoon? Sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan natin. Tayo yung gagamitin ng Panginoon, tayo yung magpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya nga, lagi kong sinasabi, yung ginagawa ng mga lingkod ng Diyos na magmumula sa malayong lugar at pupunta sa isang lugar para ipangaral ang salita ng Diyos, sa totoo lang, ang dahilan lang nun, pag-ibig ng Diyos. Mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang taong minamahal ng Diyos. Mapapagod ka, may lunas ang pagod, kapahingahan. Mamahinga ka. Pero alam niyo ba na ang walang lunas ay yung tao ay mapunta sa impyerno. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang taong nandoon hindi na kailanman pwedeng lumipat pa sa kaharian ng Diyos. At ang taong nasa kaharian ng Diyos, kailanman ay hindi na po pwedeng lumipat sa impyerno. Samantalahin natin yung mga araw na natitira sa buhay natin, yung mga tao na minamahal ng Diyos, na minamahal natin, ay
dalhin natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Eh ano, kung magsiksikan tayo rito, hanggang doon. Eh ano, eh pagdating naman sa langit, kasya tayong lahat doon. Amen po ba? Amen. So purihin po ang Panginoon. Makikita po natin na yung ating mensahe sabi doon, love, God's love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kailangan yung pag-ibig ng Diyos na yun sa atin ay manatili magpakailanman at ito ay maibahagi natin sa ating mga kapwa. Amen po ba? Amen. Alam niyo si Pastor Tony, i-testify ko sa inyo si Pastor Tony. Yung nagpupunta dito na nasa Canada na ngayon. Pag bumibiyahe yun, kung sino yung makatabi niyang pasahero, kung gaano kahaba yung biyahe nila, si-share niya ang Panginoon. Minsan, bago sila maghiwalay, yung taong nakatabi niya, tumatanggap sa Panginoon. Kasi yun yung love of God na kailangan mong ibigay, hindi lang sa iyong mga mahal sa buhay, ibigay natin sa lahat ng tao. Kasi binigay yan sa atin ng Panginoon eh. Kung isipin natin, ipinako sa krus ang Panginoong Hesus. Aba, yung bang mabuting gobernador, yung mabuting barangay chairman, pwede ba nilang ipapako ang sarili nila alang-alang sa pag-ibig nila sa barangay? No. Pero ang Panginoong Hesus, ibinigay ang kanyang sarili out of love, mamatay sa krus, ipako sa krus para kanino? Para sa lahat ng tao. Para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At sa mga tao pang tagalabas. Tagalabas kung tawagin yon dahil hindi pa sila kumilala sa Panginoon. Tapos, hindi lang niya naranasan ng mamatay. Naranasan niya din yung ilibing. Inilibing din siya. At sa 3 araw, sabi doon, nabuhay siya magmuli. Iyon ang pag-ibig ng Panginoon, napakaganda. Ninais niyang mamatay para sa atin. Ninais niyang malibing para sa atin at para magkaroon ng kabuluhan ang kanyang pag-ibig, siya ay nabuhay na magmuli para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Pwede tayo magsabi, praise the Lord. Salamat. Hindi siya pumayag na namatay siya at hanggang ngayon patay. Hindi siya ay nabuhay na magmuli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay naganap 2025 years ago. Dahil 2025 na ngayon. So, ibig sabihin, sa loob ng 2025 years ago, naganap ito at hindi na ulit magaganap kailanman. Minsan lang namatay
ang ating Panginoon, minsan lang siyang nalibing, at siya ay nabuhay na walang nabuhay, muling nabuhay, at nabubuhay magpakailanman. At siya ay nangako sa atin, umakyat siya sa langit, nangako siya sa atin na siya ay babalik upang tayo ay kunin niya. Sabi nga, yung mga mananampalataya, yung mga born again na namatay na, sila ang unang babangon. At pagkatapos tayo ng mga nabubuhay pa, yung mga bumangon at saka tayo, kasama natin silang sasalubong sa Diyos diyan sa alapaap. Napakasarap, di ba? Dahil saan? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Maganda, may pag-asa. Ang tanong, okay lang ba na tayo lang? Hindi okay kung tayo lang. Mas okay kung yung ibang mga taong kakilala natin, kaibigan natin, lalong higit yung kamag-anak natin, ay madadala natin sa Panginoon. Ngunit ang pangakong ito ng Panginoon ay hindi pa nagaganap. Hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa nangyayari dahil ano? Ang sabi ng Panginoon, pinagtitiisan ko. Sabi ng Panginoon, pinagtitiisan ko sila. Sabi ng Panginoon. B, binibigyan ko pa sila ng pagkakataon na magsisi. Letter C, ayaw niyang may mapahamak. Anytime, pwede nang gawin ni Lord eh. Ang dami na nga nananalangin Kristiyano, Lord, dumating ka na. Pero naho-hold ito dahil meron pang 3 bagay na ginagawa ang Panginoon, nagtitiis pa siya. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ng mga tao na magsisi dahil ayaw niyang kahit isa may mapahamak. Amen. Bilang pangwakas, sabi nga, ikaw, tayo, kayo na nasa online, tayo narito. Kung hindi mo pa, kung meron pang mga mahal mo sa buhay na hindi pa nagsusuko ng kanilang mga buhay sa Panginoon, ang mensaheng ito ay sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Share Jesus to other people. Sabi nga nung kanta natin kanina, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw natin sa buong mundo na si Jesus ang tunay na Diyos. Kaya china-challenge tayo ng Panginoon. Sabi nga natin by December
We're going to celebrate our first year. Ang gusto ng Panginoon, bago dumating yung anibersaryo, ay meron tayo na idagdag na mga tao dito sa ating gawain. Sabi ko nga, never mind the place. Pag mo isipin, baka hindi tayo kasya rito. Kasya tayo rito kahit 1,000. Pwede tayong pagkasyahin ng Panginoon. Papapayatin tayong maliit na ganyan, magkasya lang tayo. Talaga, Pastor? Yes, kayang gawin ng Diyos yun. Dahil Diyos siya eh. Yan ang challenge ng Panginoon. Mamaya, bukas, sa mga isang araw, mag-invite tayo ng tao. Pagka may birthday, nakaka-invite tayo ng mga tao, sila ay dumarating. Invite din natin sila sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, napakabuti mong Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na walang hanggan, hindi ka nagbabago noon ngayon magpakailanman. Tunay nga, O Lord, na minahal mo kami. At karapat dapat ka naming mahalin, Panginoon. Ang mga taong minamahal mo, Panginoon, tulungan mo kami na sila rin ay aming mahalin. At bilang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, ay magawa namin na sila ay mailapit sa iyo, sa iyong paanan, upang kung ano ang buhay na walang hanggan ay pinakalob mo sa amin, ay hindi po namin ito maging sarili lamang, kundi maibahagi namin ito sa kanila. Dahil gaya nga, Panginoon, ang sinabi mo na ang uri ng pag-ibig na mayroon ka ay pag-ibig na hindi makasarili. Kaya Lord, hindi po namin dapat sarilinin ang kaligtasan, ang pananampalataya, ang pag-asa na tinanggap namin mula sa iyo. Kundi, Panginoon, ito'y maibahagi namin sa lahat ng tao, kamag-anak man namin o hindi. Salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Dadako tayo sa Amen. Hallelujah. sa testimony. Amen. Tayo po idadako. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kumusta po yung sounds? Okay po